Adtong year 2022, naigo mi diri tungod sa ilaga. Grabe kadaghan gyud nga time. Halos malumural lang gani mi ato kay unsaon na lang namong pananom. Kung okay ang panahon, pareha nang walay bagyo, namigilan siya. Napod mi, siyempre, lugi po kay barato ang presyo sa bangos. Kung barato, nahihit. Wala yun. Nahihit po. Para sa ako isip usa ka batan-ong mag-uuma, ang akong gikahadlukan basin moabot ang adlaw nga sobra kaayo kabarato ang presyo sa among produkto. Unya, ang abono ug medisina nga among gigamit sa pagpanguma nagpabiling mahal. Ang inyong adlaw-adlaw na pagkugi suportado sa mga programa sa Department of Agriculture. Dungan ta sa paglambo, magparehistro na sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA sa Department of Agriculture, Regional Field Office 11. Ang pagparehistro sa RSBSA dakong tabang sa gobyerno nga mapalapdan pa ang maabot na benepisyo niini. Magparehistro na sa RSBSA aron makaabil sa nagkalain-laing assistance, benepisyo o proteksyon sa mga yuta sa mga mag-uuma. Dunay mga RSBSA staff nga mo-assist sa inyong pag-fill up sa mga enrollment form. Ipasa ang RSBSA form sa pinakaduol na city o municipal agriculture office. Kauban ang inyong valid ID, 2x2 picture o mga dokumentong magpamatuod sa inyong pagpanguma o pagpanagat sa inyong panghinabuyan. Papirmahan lang kini sa barangay chairman, city o municipal agriculture office ug sa chairman sa Agriculture and Fishery Council. Dayon ipasa sa RSBSA DA RFO 11. Tagaan dayon mo sa RSBSA enrollment stub o RSBSA system generated number. Sayon lang, di ba? Ang RSBSA staff na ang bahala mag-check sa mga detalye o sa pag-georeferencing sa inyong mga farm areas. After na mo na cropping ato, gamay ra gyud among nani tungod kay naigo sa rat. After mga 20 days siguro, niabot na ang crop insurance namo na insured ang basakan, so nakadaot mig chiki. At least nabawas-bawasan ang gasto namo ato. Kay medyo gamay ra gyud among abot ato nga time. Dako jud ko pasalamat nga narehistro ko sa RSBSA kay kung naay mga training o scholarship, ila jud kong i-priority nga maka-appeal sa mga training, sama sa training sa coconut coffee production, coconut coffee rehabilitation, hog and swine production, native chicken production ug uban pa nga mga training nga gihatag nganhi kanamo. Ang among gibuhat, giisa na mo ang kwarta. Sa among grupo, 7 may naka-abil sa isiplon. So ang among basihan ng dato is dapat prestige jud ang project. Among gibuhat ato, nagpalit mi og bodega, tapos para mabutangan sa feeds, mga material ani. So bangos, mga fingerlings, dala pod ang mga sweldo sa mga feeder. Naman na sila sweldo nga monthly code. Tigilo sa net, naman na ibayad, pati ng mga chains net. Aside sa mga association nga naka-RSBSA, so ang amuang sa South Davao Fisher Folks Federation, ang mga association, ipapil up na mo sila og RSBSA. So nag-adto man po ang day sa amuang barangay, so mo to gipaabil na mo sila tanan. Siyempre kung naay mga grant, naay loan, makaabil na sila. So need jud ay nga mag-RSBSA sila. Ako nag-auhag kaninyo samtang dili pa ulahi ang tanan, hilabi na kadtong mga batanong mag-uuma, sama kanako, magpa-register na ta sa RSBSA para kung adunay manggaling kaayuhan ihatag ang gobyerno nganhi kanato, makadawat kita. Ayaw na mo pagdugay-dugay. Adto na mo sa opisina sa Department of Agriculture or sa Municipal Agriculture Office kay ma-apply ta. Kay mapod ang ilang tumo nga makatabang sila sa mga farmers. Kini ang atong programa karon, mga interventions gikan sa Department of Agriculture ubos sa atong programa para sa masaganang bagong Pilipinas. Mga ka-agri, pag rehistrado ka, check sa serbisyong pang-agrikultura